You better trust the timing of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust His timing. Hindi porket hindi mo nakita sa iyong time frame, hindi mo na-witness sa iyong timeline, ay hindi mangyayari sa iyo. Sa New Testament, sa Book of Hebrews, makikita niyo sa Hall of Faith, iba't ibang mga biblical heroes natin. Kilalang kilala natin dahil sa kanilang pananampalataya. Pero alam niyo ho ba na hindi lahat sila naranasan yung katuparan ng pangako sa kanilang panahon? May mga pinangako ang Diyos na hindi nangyari habang buhay pa sila, pero nangyari sa mga anak nila. So hindi man sa timeline mo, pero malamang sa bloodline mo. Basta pinangako, in due season, you will harvest. In due season, you will reap. If you are a minister, you are a pastor, and you think wala nang pag-asa ang ministry, just claim this word. In due season, you will reap. Kung ikaw ay nanay, and you are looking forward sa panahon na ang iyong pamilya ay magkakasundo-sundo, keep on praying, keep on believing, keep on confessing, keep on prophesying, and I believe in due season, you will see the evidence of your faith. Ang tunay na pananampalataya is not just believing on what you see, but believing on what you want to see. What do you want to see in your family? Keep on praying about it. What are you believing for your ministry? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Anong gusto mo mangyari sa karir mo? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Kahit pa parang iba ang trato ng boss mo sa'yo, at parang hindi ka nila pinapansin, at parang bagang hindi ka nila pinapahalagan, hindi ibig sabihin na hindi sila nagpapahalaga sa'yo, ay walang plano ang Panginoon sa'yo. Meron! Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang wala! Pero meron! 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 Wala ka nakikita, pero meron! 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 May pangako, pero meron ding suffering. Buti pa kayo, mas malakas pa yung amen sa suffering kaysa sa pangako, ano? Kaninang service, talaga tahimik na tahimik sila sa sufferings, eh. Amen? Sino sa inyo naniniwala, kahit gano'ng kakayaman, kahit gano'ng kakabata, ang sufferings, totoo. Nangyayari yan. Everybody shout, sufferings are real. Totoo ang suffering, pero hindi lang yun ang totoo. Ang kabutihan ng Diyos, totoo din. Ang katapatan ng Diyos, totoo din. Ang sovereignty ng Diyos, totoo din. Oo, totoong may mga suffering, pero totoo ding mabuti ang Diyos. In fact, mas totoo na mabuti ang ating Panginoon. Mas totoo na faithful siya. Mas totoo na siya ang in control at sovereign. You just have to believe in the Lord. Hawakan mo kahit mahirap. Amen? Katulad ni Moses. Nung si Moses ay tinawag ng Panginoon na ilabas ang mga Egyptian ang Israelites from Egypt to the Promised Land, 40 years halos na pinagtiisan ni Moses yung katigasan ng ulo ng kanyang mga nililib. Imagine niyo to, sumunod na lang siya sa Panginoon, siya pa ang gustong patayin. Sumunod na siya sa Panginoon, siya pa yung gustong batuhin. Nangyayari ba yan minsan? Nasa gitna ka na ng kalooban ng Panginoon, nape-persecute ka pa. Ikaw na nga lang yung Christian sa pamilya, ikaw pa yung masama. Gumawa ka na ng mabuti, ikaw pa yung lumalabas sa masama. Ganun nga nangyari kay Moses. Sumunod na lang siya sa Panginoon, para bagang yung mga Israelites pa hindi nakikinig sa kanya, at parang wala silang paniniwala sa Panginoon. Alam mo, minsan sinabi ni Moses sa gitna ng kanyang buhay, why would I spend the rest of my years trying to tolerate these stiff-necked people, o stiff-necked people? Bakit ko igugugol yung nalalabing buhay ko para pagtiisan pa itong mga ang titikas ng ulo ng mga taong ito? Kung mga sinasabi niya, ang tagal ko na nagtiis. Gusto ba naman ng Panginoon magtitiis pa ako hanggang sa susunod? Ang titigas nga po ng ulo, eh. Dapat dito, talaga ibaw na dito sa disyerto, eh. Amen? Pero bakit pinanghawakan ni Moses na kahit nahirapan siya, ginawa niya ang kanyang magagawa para dalhin ang mga Israelis sa lupang pangako? Hindi niya nahatid, pero nasilip niya. Hanggang noong 120 years old siya, namatay siya. By the way, ang sabi ng scripture, namatay si Moses na hindi nagdim ang kanyang paningin. Malinaw pa rin ang kanyang paningin. How I wish. Amen? Pero ano ang nangyari? Si Moses nanatili, nakapagtiis, kasi pinanghawakan niya yung pagtawag ng Panginoon. Kumbaga, may mission siya, eh. May mandato siya. May inutos ang Panginoon, at dahil may mandato ako, kahit na hindi kayo sumunod, hanggat may mandato ako mula sa Panginoon, gagawin ko. Hindi naman ako ang pumili ng misyon. Yung misyon ang pumili sa akin.
Kaya hanggat hindi natatapos ang mission at hindi ko nasasabing mission accomplished, I will continue to be faithful kahit na hindi lahat ng tao ay napiplease sa mga pagsunod ko. Kasi hindi porke sumusunod ka sa Panginoon lahat kaibigan mo. Amen. Buti sana kung ang mga pagsubok ng ating buhay ay pare-pareho ang level. Na-realize ko po, nung nagsisimula ako magpastor, may mga suffering na. Ngayong magna 9 years na kaming nagpapastor, mas matitindi ang suffering. Nung 5 years old kayo, nagsasuffer, posible. No? Pero nung 50 years old na, iba rin yung klase ng suffering. Correct? Nung wala pa kayong pera, may suffering. Nung nagkaroon ng konting pera, may suffering. Nung wala pang bank account, nagwo-worry. Nung may bank account na, mas nag-worry. Baka makuha yung ATM PIN code ko. Napansin niyo mga kapatid, kahit anong level, may asawa, nagrereklamo. Walang asawa, nagrereklamo rin. Mayaman nagrereklamo, mahirap nagrereklamo. Lahat tayo mga kapatid, suffering is a universal experience. Lahat ng tao ay nakakaranas po nito. Maaaring yung katabi mo, hindi mo kang naghihirap, hindi mo kang nakaranas ng hirap, hindi mo kang dumadaan sa hirap, pero at some point, dumadaan o nagdaan ang bawat isa sa atin sa hirap ng ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hini-encourage tayo at iniimbitahan tayo ng Panginoon. Alam kong mas mahirap dito sa level na gustong pagdala ng Panginoon sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, if you will just stood the test, umakyat ka lang ng umakyat kahit mahirap. If you stood the test, pagdating ng araw, you will receive the crown of life. Ibig sabihin ko mga kapatid, makinig ho kayo, may calling ang Panginoon sa atin para mag-move higher. There is a calling to go higher. Everybody say that with me. There is a call to go higher. Let's repeat that again. Para mag-witness sa kaluluwa natin. There is a call to come higher. One more time. There is a call to come higher. Bakit? Posible ngayon, nagsisettle ka sa lower o sa mababa. Kaya dahil mababa expectation. Dahil mababa ang commitment. Dahil mababa attendance, mababa giving, mababa Bible reading, mababa prayer life. Hindi naman natin hinuhusgahan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, iniimbitahan kita mag-level up. Kasi ang fullness of God's best nandito sa taas. Amen. O, hindi natin favorite ang treadmill. Nakaranas sa ba kayo mag-treadmill? Yung tumatakbo ka in place, yung ang bilis ng takbo mo na pinagpawisan ka, wala kayo napuntahan. Amen. Alam niyo sa treadmill, may button doon. Pag pinindot mo, magi-incline yung treadmill. Amen. Kumbaga, pwede kang tumakbo na naka-flat, pero may option ka na naka-incline. And kung gusto mo ng full benefit ng treadmill, the full experience is in the incline. Okay? Yung flat, comfortable. Yung flat, madali. Pero binibigyan ka ng option. Gusto mo ba mas mabilis na fat burning? Gusto mo ba mas pagbawisan? O pindutin mo to. Because pag pinindot mo to, may bagong pamamaraan. May bagong opportunity. May bagong wind. May bagong option. May bagong experience. Because the full experience is in the incline. And exactly what God is, I believe, reminding the whole global family of Gia Kamanava. Hindi tayo kinukondem kung anumang spiritual level that we are in. Pero kahit pastor ka na, yung full experience nasa incline. Keep on climbing. Higher and higher. Pastor, mahirap eh. Yun nga yung point. Yun talaga yung point. Talagang mas mahirap pag umakyat. Correct. Amen po ba? Dito pa naman, lalo dito sa atin, sa hindi pa po nakakarating dito sa in-person service natin, yung elevator natin, napaka-state of the art po nito. Di ba? Nakita nyo naman, state of the art ang ating elevator. Tamo, inside joke, tayo lang nagkakaintindihan eh. Hindi ko alam kung naranasan nyo na minsan magsimba dito in person na nasira yung elevator, maghahagdang ka talaga. Kahit binata, sabihin ko sa inyo, kahit binata ka, yung 5th floor na yan, Brad, mahirap yan. Correct? Amen. Sa unang floor yan, siguro excited ka pa. Naku, magsisimba ako ngayon. Kasi talagang mahal na mahal ko ang Panginoon. Ay, elevator ka lang. Si Satanas nga napagtagumpayan ko eh. Hagdan pa kaya? Ha? Diakyat ka first floor, excited ka, la. Pagdating mo na second floor, nilalabas mo na yung panyo mo. Tumatagak na lang ng konti pawis ko Pero okay lang yan, basta para kay Lord gagawin ko lahat. Third floor, tumatagak ng pawis mo. Fourth floor, lumalabas na dila mo.
4.5 floor, gumagapang ka na, Lord, talaga bang dito talaga in church? Baka naman lumipat na. Pero napansin nyo, habang humihirap, lalong lumalapit. So, mas mahirap, mas malapit sa destination. Iyon lang naman ang imbitasyon ng Panginoon. Ang goal ng lahat ng Kristiyano, Christ-like. Pero para marating mo yung Christ-like, may suffering talaga dyan. May paghubog, may maturity, may ituturo. But are you willing to stood the test? O stand the test? Willing ka bang pagtiisan ng lahat ng bagay? Lahat ng suffering? Because this suffering, ginagamit ng Panginoon para tayo ay hubugin at tayong lahat ay palakasin. Ang flat comfortable, ang flat mas maigi sa atin, pero yung mas mataas, yun yung mas may benefit. Yun yung full experience. Katulad ng pag-akyat ng bundok, walang elevator papunta sa pag-akyat ng bundok. Magpapawis ka, magsisikap ka, mahihirapan ka. Kaya nga sabi ng scripture, ulitin natin, kaya pinagpala yung mga tao, watch this, James 1:12 again, pinagpala ang mga taong nag-persevere under trial. Di ba bago mo natayo yung business, nag-persevere ka naman? Di ba bago mo na pagtapos sa mga anak mo, nag-persevere ka naman? Kaya, come on, bago ka graduate sa school, di ba nag-persevere ka? Kung hindi ka nag-persevere, hindi mo makakamit. In fact, may kilala kayo, kapitbahay nyo mismo. Hindi nag-persevere, kaya hindi nakuha. Ito mo, hindi kayo maka-amen, ano? Actually, pastor, nasa loob ng bahay, hindi talaga kapitbahay. Amen? Pero sabi ng scripture, pinagpala yung mga tao na yun. Kasi kahit mahirap, amen, kahit na parang, hindi namin alam kung makakarating kami. Pero dahil ito, if this is the real way para ma-achieve ko ang lahat ng ito, gagawin ko. Kung ito ang kailangan kong pagdaanan at ito ang kailangan kong baguhin para maging kawangis ako ng ating Panginoong Hesus, whatever it takes, I will do it. Totoong may suffering, pero totoo ding may reward. Totoong may suffering, pero totoo ding hindi ako pababayaan ng Panginoon. Totoong may suffering, pero totoo din na hindi ako iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. So ang tanong, saan ka magpo-focus? Sa anong katotohanan? Sa pangako? O dun lang sa proseso? Gagamitin ng Lord ang proseso sa buhay mo para ma-receive mo ang mga pangako ng ating Panginoon. Ano, wag nating uhusga ng iba. Na porket tingin natin, pag tinignan mo yung katabi mo, mukhang bihis na bihis, mukhang hindi nagsasuffer. Pagka pumasok ka sa bahay nila, naka-aircon, buti pa itong mga to, naka-aircon, di siguro to naghihirap. Amen? Pero wala sa aircon. Hallelujah. Mukhang hindi nag-amen yung mga taga 3PM. Mukhang lahat kayo naka-aircon sa bahay. Sana all. Amen. Pati CR, no? Lahat talaga. Aircon, ano? Wow. Sana all. Tapos ang bill mo, 500. Kasi, joke. Just kidding. Baka maano tayo dito, bumalagta na lang tayo bigla dito, ano? Napansin nyo ba na hindi porket naka-aircon, walang suffering? Hindi porket naka-carpet ang bahay, walang suffering? Yung may jowa nga, nagsasuffer pa eh. Amen? Mayayaman, nagsasuffer. Sikat, nagsasuffer. May kotse, nagsasuffer. May yaya na nga eh. Nagsasuffer. Lahat tayo nagsasuffer. Rich or famous, may political influence. Pag tinitignan mo, parang hindi naman ito naghihirap. Kasi pagka ikaw, tinignan mo, ito yung ideal life eh. Ito yung ideal life. Pero akala ko, pag nakuha ko yung ito, wala na suffering. Pero hindi eh. Kahit na yung inaakala mong ideal life, ay may kanya-kanya pa rin mga suffering yan. Do you agree? Tatanggapin mo ba? Yun ang tanong. Tatanggapin mo ba kapag kayong mga mayayaman sa iyong paningin at mga well-off sa iyong paningin ay magsasabing nagsasuffer din sila? Minsan din natin matanggap yun eh. Talaga, nagsasuffer ka? Paano pa kami? Kasi lagi natin ikinukumpara eh. Kasi ang thinking mo, pag nakuha ko nga yung mga bagay na meron ka, akala ko hindi na ako magsasuffer. Pero ang totoo, makuha mo man yun. Sila nga nakuha na, nagsasuffer pa eh. Do you agree with me mga kapatid? So ibig sabihin, wala ito sa material things. Nobody is exempted with the sufferings. Gano ka man ka-famous, gano ka man kayaman. And for most of us, ganun ang ating pananaw. Kapag nakuha ko to, kapag narating ko tong stadong to, kapag nakapag-abroad ako, kapag nakapagtayo ako ng 5 branches, kapag nadagdagan ko yung sweldo ko ng ganito, siguro hindi na ako maghihirap. Siguro sa finances. Pero hindi porket may pera, may kapayapaan. So you may not be suffering financially, but you could be suffering emotionally. Suffering pa rin. Amen?
And with a church of our size, mahirap husgahan. Kasi posibleng yung isa nagsasuffer financially, yung isa nagsasuffer emotionally, posibleng yung isa ay nagsasuffer mentally. All of us are going through sufferings one way or the other. Eh siguro nga, and I don't mean this to underestimate what we are going through, pero posible nga kung nakikita siguro tayo nila Apostle Paul, nila Joseph, ng early church, ng mga early disciples, katulad natin minsan, pagka meron tayong mga kakilala na akala natin, hinahangaan natin, at nagsasabi silang hirap na hirap ako sa buhay, sasabihin mo pa na, ang drama mo naman,